For today's video mga isanis, I will be going to cook sinigang sa patis. Tamang-tama to ngayon kasi sobrang lamig ng panahon. Talaga naman kahit pagligo ay hindi mo na magagawa, di ba? Kanina maaga pa lang ay maaga ngang namalengke at syempre dahil wala naman akong pasok ngayon, ako na ang nagluto at ito yung naisip kong lutuin. Pero tinatamad akong mamalengke kanina kaya yung kasama ko na lang dito sa bahay ang pinamalengke ko at ako na lang yung nagpresentang magluto. At yan nga ang gagamitin ko pagluluto, itong rice cooker na to. Nag-i-hesitate nga ako kung kasya ba, kung kaya, ewan ko, pero sinubukan ko pa rin. Ayan, kumpleto na ang rekado. Meron ng mga gulay, talong, sitaw, labanos, at syempre pinaka-importante dito ay yung kamatis at yung patis. At syempre, bago ang lahat, syempre, hiniwa-hiwa ko muna ang karne sa tamang sukat. Binalatan ko yung mga gulay, hiniwa ng tama at hinugasan syempre para malinis. Unang process sa paggagawa ng sinigang sa patis, syempre yung mantika muna. Kapag mainit na yung mantika, ilalagay mo na yung bawang at sibuyas. Hindi ko na to pinakita kanina kasi hindi ko na-videoan. At kapag mainit na yung mantika at okay na yung bawang at sibuyas, susunod mo nang ilagay yung sana yung kamatis. Yung kamatis kasi ay dapat lumambot doon sa mantika. At kapag okay na yung kamatis, sunod mo nang ilalagay yung hiniwa-hiwa na karne. Tapos, paiinitin mo siya hanggang sa lumambot. Tapos, takpan mo lang yung iyong lutuan nang mabilis lumambot yung puso mo. Ay, joke lang. At nung medyo malambot na yung karne, isinunod ko nang ilagay yung labanos. Tapos nilagyan ko ng isang tasang tubig muna pansamantala habang hindi pa masyadong malambot yung karne natin na nilagay. Pagkatapos ng 10 hanggang 20 minutes na pagpapainit o pagpapalambot nun sa karne, isinunod ko na yung iba't ibang gulay. Katulad ng sitaw, talong, siling haba at kung ano-ano pa. Tapos paiinitin ko ulit yun. Pakukuluin ko yun. Tapos, ang susunod ko nang ilalagay doon, syempre yung seasoning, yung sinigang sa gabi. Ayan, pakit muna dyan si kuya mo, syempre. For the exposure ang person. Syempre, dinedemo niya dyan kung paano niya itataktak yung sinigang sa gabi. Sinigang sa gabi nga pala ang pinili ko kasi mas okay to sa sinigang na baboy. Tamang-tama yung asim at saka yung lapot, saktong-sakto lang din. For the taktak pa rin ang person ng sinigang kasi ang hirap niyang palabasin dun sa loob. Nanggigigil na talaga ako niyan kasi ang hirap niya maubos. Pero syempre for the timpi ang person. Tapos hinalo-halo ko ng tigka-kaunti kasi maliit lang po yung lutuan namin na yan. Good for 2 person lang po baga. Ayan, at for the halo muna dyan ng person para mas okay yung lasa. At yung medyo matigas-tigas na gulay para medyo lumambot-lambot pa. At ito na nga mga insan, pagkatapos ng ilang minuto na pagluluto natin ay naluto na rin siya. Siyempre nilagay ko na siya sa table para masandok na at mapagparte-partihan na ito. Open sesame! O, di ba? Tingin pa lang, masarap na. Siyempre hindi ko na kayang magsandok, yung kasama ko na lang ang pinagsandok ko. At pagkatapos nga magsandok ng kanin, ay nagsandok na siya ng ulam doon sa bowl. Tingin pa lang, sarap na. Tapos, nung tinikman ko, sobrang sarap niya. Sakto lang yung lasa. Yung asim, yung alat, tapos yung lapot, saktong-sakto lang. Ang sarap nito, sobra. Gusto nyo ba? Sige, pagluluto ko din kayo sa sunod. Pinabilisan ko na ang pagsasandok kasi gutom na talaga ako. At eto na, presenting. Ang sinigang sa patis, alamakoy. Okay, unang kagat. Ang asim na hinahanap ko, nandito na sa sinigang ko. Sarap. Naku naman. Higop ulit tayo ng sabaw. Okay, sabay subo ulit. Okay. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.